Bulanglang. Sino namang mahiraping Pilipino ang hindi alam ang bulanglang? Lasa ko naman iyan ay kalat sa daigdig ng mahihirap na Pilipino. Yan baga yung pinagsalpok na gulay at tubig. At syempre may asin. Kahit anong gulay. Kumbaga iyan na ang pinakapambansang gulay ng mahihirap na Pinoy. Nakatulad ko, natin na nakikimahirap sa akin. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang ating channel, Raimundo Guno. At ang inaasahan ko pong lutuin ngayon, dahil malapit ng malanta ang mga gulay na rin, ay siyempre bulanglang. Meron ho tayo dining papaya, sitaw, buko, at meron pang natira na bok choy. Ang una ko dining gagawin ay are at nagsigang ako ng tubig sa kaserola. Yung tubig ay may lagay na ilang kamatis na malapit na rin malanta na nakita ko sa ref. Tapos ay mayroon hong kasamang pinirat na bawang. Ay kailangan madami-daming tubig ang mapalagay dahil baka mapasarap sa paghigop. At saka ariho kung may matitira ay di pwede ding meriendahin. Masarap na merienda sa bandang hapon. Kaya tunay na lagpas kalahati ng kaserola ang inilagay kong tubig at tiyak na may enjoy ko ang paghihigop na rin. Pagkatapos kong mailagay ang kamatis at ang bawang, tinakpan ko aring kaserola at pagkatapos ay akin pong pinalingasan na ang kalan. Pakinigan ko ninyo yung pagaspasan ng tubig. Ayun ang aking mabait na misis ay naghuhugas ng mga pinggan. Inaantay ko rin kumulo. Madali hong pakuluin ang tubig kapag may takip. Lalo na kapag hindi maya't maya ay binubuksan. Ito pala ho at talagang sargang-sarga na ang kuluan. Kaya naman ilalagay na ho natin ang papaya. Yan lahat aming nahugasan na. Matinding hugas ang ginawa namin diyan. Pagkatapos ay isasama na din ho natin yung sitaw. Dahil yan ho sitaw at papaya, yan ho ang pinakamatagal lutuin sa mga gulay na iyan. Atin hong aantayin ulit na kumulo. Pero habang tayo nag-aantay, ay atin na hong lalagyan ng asin. Akin nung ilalagay na ngayon ang buko. At syempre, pagka nailagay natin ang buko, ay di wala na tayong gagawin kundi ang maghintay. Maghintay na kumulo ulit ang ating niluluto at para lumambot lahat ng ating mga gulayin na isinama natin dito sa ating bulanglang.
Akin nung tatakpan ulit aring kaserola para hindi ko makita kung labog na baga ring aking mga niluluto dahil ay bulakan-bulakan ho eh. Akin hong titimplahan muna ng patis para masarap. Akin hong tinakpan ulit at dinagdagan ko ng konti pong patis dahil ramdam ko baga medyo matabang. Tinakpan ko ulit dahil basta humina ang bulak ay tinatakpan ko ulit para maganda yung sulak na sulak ang bulak para sure na sure ako naluto. Yan, inalsahan ko na huli ng taklob. Bilang pinali ay areho at aking inilalagay ng lahat ang bok choy na malapit ng malanta, kaya isasama ko ng lahat. Alam ko ninyo na para ang gulay, lalo na yung mga kulay, ay para mas lalong tumingkad ang kulay, ay kailangan ninyong hugasan na may lagay na kaunting baking soda at pagkatapos ay inyong halbusan. At siya pag nahalbusan yun ay tunay na napakaganda na ulit ng kulay. Pero ariho ay hindi ko na nagawa yun. Luto na ho rin ating pagkakasarap na bulanglang. Maski pa ho tikman ninyo at talagang napakasarap na rin. At ang masarap pa ho din ay yung naghihigop kayo habang mainit-init pa ang sabaw. Ay siya mga ka-idol, ako ho ay mamamaalam na sa inyong lahat. Maraming salamat ho sa patuloy ninyong pagtsatsaga dito sa aking channel. Sana po ay lagi ninyo akong suportahan dahil malay nyo ga rin